At sa ating pong pagsisimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos na I would like to introduce you to this person. Kilala niyo ho ba siya? Si Brian Johnson. Narinig niyo na ho ba siya? Si Brian Johnson. Si Brian Johnson po ay meron pong pangarap na hindi siya tumanda. He wants to reverse his age. Gusto niya habang tumatagal, bumabata ho siya. Kaya nga po si Brian Johnson ay nag-i-spend po siya ng $2 million a year para po sa kalusugan niya, para po babata pa siya. At hindi lang ho yan, nag-hire po siya ng 30 plus doctors para po alagaan ang kalusugan niya, para po hindi siya tatanda agad at gusto po niyang bumata siya. Kasabay ho niyan, siya po ay umiinom ng 100 plus na supplements. Would you imagine per day? Ang tindi ho nito, no? Una, nakita ko po parang may problema siguro. Bakit po? Yung reversing ng age, hindi mo marireverse yung age mo. Siguro madidelay yung aging, madidelay yung pagtanda, pero tatanda ka talaga eh. Marap ka sa salamin. Talagang siguro madidelay mo, mag-i-skincare ka kasi una pong nakikita ang pagtanda sa balat eh. So, may nag-i-skincare ba dito? Wow! Yun ho. Tapos siguro, bibihis ka ng katulad ni Pastor para madidelay mo yung pagtanda. Ako, makapanakpak naman, no? Sa damit na lang, di ba? Doon mo na lang madadala. But you can never reverse your age. Yung aging will happen. You can only delay it. You can only delay it. At ang problema po, nagiging obsession niya na to. Na araw-araw ang buhay niya, mag-exercise siya. At wala po masama mag-exercise, okay po yun. But it becomes an obsession. Yung sleep niya, yung kakain niya, lahat. Everything, he lives like this. At ang nakita ko, pag naging obsession na, it's good to be healthy, but pag naging obsession na, it becomes a problem. Bakit? Yun na yung naging buhay niya. Wala na siyang life kundi yun. Oo nga, mahaba nga ang buhay mo, pero yun na lang yung buhay mo. Iinom ka ng supplement. Wala na. Yun ang naging problema dyan. At sa totoo lang po, gusto ng tao, humaba pa ang buhay niya. Wala namang problema yun. Alam niyo, hindi lang kay Brian Johnson yan, maging nung unang panahon, ang tao po ayaw na tumanda eh. Si Juan Ponce de Leon, kasabayan ho ni Magellan to, siya po'y explorer at ine-explore niyang matagpuan yung Fountain of Youth. Sa paniniwala na kapag natagpuan tong Fountain of Youth, pag nainom mo yun, at nakaligo ka doon, babata ka. Ang tanong, natagpuan kaya niya? Hindi rin. Bigo rin. At wala rin ganun. Sa totoo lang po, kasi alam natin maigsi ang buhay, gusto nating palawigin to, pahabain ito, But no matter how long we will live on earth, ito po sigurong mahalaga, make the most out of life. You know what? It's up to you kung paano mo i-make the most ang buhay mo. It's up to us. Nasa sa atin po yun. How do we make the most out of our life? Kaya ang sabi po sa Bible, teach us how short our life is so that we may become wise. Ituro mo sa amin kung gaano kaigsi lang ang buhay namin para magkaroon kami ng karunungan. Kasi minsan nakakalimutan ho natin na ang buhay natin sa mundo ay may hangganan. And when we remember, yung ating buhay ay maigsi lang pala sa mundo, nagkakaroon tayo ng karunungan. Ang tanong ganito, it's not how long do we live, but the question is, how do we live? Ulitin ko po, it's not the question of how long do we live, but it's a question of how do we live. Hindi siya tanong na gaano kahaba ka mabubuhay, ang tanong, paano ka mabubuhay? What kind of life will you live? Yun yung tanong. At ni-research ko siya, paano ba ini-spend ng tao ang buhay niya sa mundo? Kung siya ay bibigyan ng 70 years at di naman lahat nabibigyan nun, kung kayo po'y lumampas na ng 70, praise the Lord. Pero hindi naman lahat nakakaabot ton. At yun po yung average lifespan ng tao. 70. Sabi sa Bible po yan. At ganito po i-spend ng tao ang average life niya. Una po, siya po ay matutulog ng 23 years. Hindi po to Christian or non-Christian to 23 years, matutulog siya.
Magtatrabaho siya ng 16 years, baka sobra pa pag dedicated siya. At mag-i-internet siya at magti-TV ng 8 years. Naniniwala kayo 8 years lang? Baka 8 hours a day, oh. Di ba? Kakain siya ng 6 years, magta-travel siya. Pag sinabi pong travel, hindi ito yung leisure lang, yung pumasok ka sa trabaho, na nag-travel ka papuntang SM, ganon. 6 years. Leisure, 4.5, yung mga hobby mo, ginawa mo, at yung illness, nagkasakit ka, nagpunta ka sa doktor, nag-maintenance ka, nag-exercise ka, 4.5, 4 years. At yung pagbibihis, pag-ayos ng sarili, 2 years. At itong malungkot, nasa dulo, ang religion and spiritual activity, 0.5 years, kalahating taon lang. Nakalungkot na nasa ilalim, ang spiritual ng tao. Ganun ka huli, nahuhuli ho. We should make the most out of our life. Make the most of it. And not only do we need to make the most out of our life, sana po hindi nahuhuli ang Panginoon. Sana po nandun ang Panginoon sa una sa ating buhay. Pangalawa po, we need to live larger than life. If life is short, then we need to make the most out of it. If life is short, we need to live larger than life. Ano ba ibig sabihin ng larger than life? Mabuhay ako ng mas malaki pa sa buhay ko. Ano ba ibig sabihin nun? Daling ko po kayo sa tanong na ganito, ano ba ang mas pangunahing goal ng tao sa palagay nyo? Kung mamimili po ang tao sa dalawang ito, ano ang pangunahing goal niya? Yung guminhawa ang buhay o humaba ang buhay? Anong mas uunahin ng tao? Kung mamimili lang siya sa dalawa, ano ho? Talaga? Sino nagsasabing ang pinakapangunahing goal ng tao, guminhawa ang buhay? Imagine mo, ang haba ng buhay mo, pero pagdurusa. Di ba? Puros pagdurusa. Haba ng buhay mo, puro pagdurusa. O humaba ang buhay. Alam niyo po, ito ang naintindihan ko. Mas inuuna ng tao ang guminhawa ang buhay. Sasabihin mo, gusto ng tao humaba ang buhay. Sino dito nag-exercise? Taas ang kamay. Nang regular. O taas gusto mo humaba buhay mo. Di ba? Sa totoo lang, mas gusto niya ginhawa. Hindi ako nag-exercise, mas maginhawa yun. Ang gusto ng tao, guminhawa ang buhay. Parang yun yung main goal ng tao. Na kapag naabot na niya yun, guminhawa ng buhay niya, okay na ang lahat. At ito napansin ko, yung mga guminhawa ang buhay, yun naman yung nag-exercise. Yun ang nasa gym, kasi gusto pa nila humaba buhay nila. Kasi maginhawa na eh. Di ba? Pero my point is this, ang priority ng tao, guminhawa buhay. Yun ang pinakagusto ng tao. Guminhawa ang buhay niya. Minsan may nagturo ho dito sa church last year. Isa siyang young businessman. Young businessman siya, successful businessman, bata pa siya. Tinuturuan niya yung mga young adults pa na magiging wealthy. Siyempre ako bilang pastor, gusto ko maging mayaman ang next generation. Ayoko nang naghihirap. Gusto ko bless sila. So, ito yung isa sa nagustuhan kong tinuro niya, senior niya, share ko sa inyo. Meron daw pong 4 areas of wealth. Yung 4 na aspeto ng kayamanan. Sino dito nga pala gusto yumaman? Taas ang kamay. Yan, ganda yun. Siyempre, gusto natin guminhawa buhay natin eh. Di ba? Ang unang-una raw po ay itong health. Health is wealth. Ani mo pera, wala ka, may sakit ka naman, lumpo ka, naka-wheelchair ka, di ba? Kapag malusog ka, mayaman ka. Kapatid, sino dito malusog? Healthy. O, mayaman ka na. Di ba? Mayaman ka na kagad. Yeah? Health is wealth. Pero syempre, hindi nagtatapos sa kalusugan. Ano yung kasunod? Kailangan meron ka ring pera. Ang totoo. Masakit na katotohanan, kailangan natin ng pera. Wala magsasabi rito sa atin kahit ako pa na hindi ko kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. So, isang aspeto ng kayamanan yung pera. Kailangan natin ng pera. At hindi lang po pera, baka kala natin pera lang ang mahalaga. Mahalaga rin po, kayamanan din ang relasyon. Kayamanan din ho yan. Hindi pwedeng malusog ka, mayaman ka, may pera ka, pero ang sa bahay magulo, marami kang kaaway, wala kang kaibigan,
malungkot ang buhay mo, kayamanan din po ang maayos ang relasyon. Sa tahanan, sa pamilya, sa opisina, saan man nando, sa simbahan, maayos ang relasyon, lalo na yung relasyon po natin sa Diyos. At ito yung pinaka nagustuhan ko yung huli. Yung huli na senior niya, sabi niya, isang aspeto ng kayamanan yung contribution. Mayaman ka nga, malusog ka, may pera ka, maayos sa relasyon, pero wala kang contribution. Napakahalaga palang aspeto ng kayamanan ang contribution. Ano po? Kaya kung gusto po natin sa buhay nating ito to live larger than life, we need to contribute. Ano po? Those who live larger than life are known for their contribution. Yung mga tao na they live larger than their life, they are known for their contribution. Kaya kapatid, anong contribution mo pagdating sa bahay? Anong contribution mo pagdating sa simbahan? Sa ating bansa, anong contribution natin? Sa buhay nating ito, ano bang contribution natin? And contribution is part of being wealthy. Ano po? Parte po yun. Those who live larger than life are known for their contribution. Naalala ko yung isang naghandog sa Panginoon. Isang babae na naghandog sa Panginoon at ito po yung kanyang contribution sa Panginoon at dahil doon po, she had lived larger than life. Basahin po natin yung story. Sabi po dyan, while Jesus was in Bethany, in the home of Simon the leper, a woman who came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, napakamahal na pabango, which she poured on his head as he was reclining at the table. So si Jesus binuhusan po ng mamahaling pabango ng babaeng ito. When the disciples saw this, they were indignant. Galit po yung mga disciple nung makita nila binubuhos yung mamahaling pabango sa Panginoon. Sabi nila, why this waste? They asked, this perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Sana ito na ibenta na lang, binigay sa mahirap. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. Bakit po itong sabi ng Panginoon? Kasi po, mamamatay na siya. Sabi ni Lord, yung mahirap, makakasama nyo naman yan eh. Pero kung mamamatay na ako, hindi nyo ako laging makakasama. So bakit nyo ginagambala itong babaeng ito sa kanyang ikino-contribute? Ano bang contribution niya? When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Sabi ni Lord, yung ibinuhos niya, kinontribute niya yun para sa aking burial. Kasi mamamatay na si Lord niyan eh. Truly I tell you, whenever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Sabi ni Lord, yung ginawa niya, habang ipinipreach ang gospel sa buong mundo, laging babanggitin yung ginawa niya bilang pag-alala sa kanya. Hanggang ngayon, ilang taon na lumipas, more than 2,000 years ago nangyari yan, hanggang ngayon, she had lived larger than life. This woman had lived larger than life. Hanggang ngayon, inaalala pa yung ginawa niya. Her contribution to the burial of Christ. Kapatid, tayo, if we want to live larger than life, dapat may nagiging contribution tayo sa buhay na to. Amen ho ba dun? We need to have a contribution. So, the title of the message today is Live Larger Than Life. Kasi pinoproblema ng tao yung buhay, paano eh? Ang importante, make the most out of it and live larger than life. Paano ba, Pastor? Paano ba ako magli-live larger than life? Una po, if we want to live larger than life, we need to live beyond ourselves. We need to live beyond ourselves. Sa kasaysayan ng mundong ito, ang mga taong nabuhay higit sa kanilang sarili, ang nabuhay higit sa kanilang buhay. Ulitin ko po, ang mga taong nabuhay higit sa kanilang sarili ay nabuhay. They have lived larger than life. At ito po ang sabi sa atin sa Bible, each of you should be concerned not only about your own interest. Huwag ka raw maging concerned lang sa sarili mong problema, sarili mong pangangailangan, o sarili mong interest, but about the interest of others as well. Now, dito sinasabing, huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo rin yung iba kung paano mo iniisip yung sarili mo. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had.
So dapat daw kung paano tayo pinagmalasakitan ng Diyos, sino dito pinagmalasakitan ng Diyos? Naging concerned si Lord sa atin, ganun din tayo sa iba. We would live larger than life if we live beyond ourselves. Sino dito gusto maging mayaman at successful? Taas ang kamay ng gusto maging mayaman at successful. Masama ba maging mayaman? Hindi. Masama ba maging successful? Hindi. So, pero ang tanong ko ganito, bakit gusto mong yumaman at maging successful? Bakit? Yun na naman para guminhawa ang buhay. Di ba? Yun na naman para guminhawa ang buhay. Hindi natin nakukuha yung point na kaya pala tayo magandang maging mayaman at maging successful sa buhay na to para lumaki yung capacity natin mag-contribute. It's all about the capacity. When we become rich and successful, we increase the capacity to contribute. Mas malaki ang nagiging kapasidad mo mag-contribute pag yumaman ka at ikaw ay naging successful. It's not just about having a life na maginhawa. Hindi lang po yun eh. It gives you the capacity to contribute even more. When you're rich and successful, we miss the point. Namimiss natin yung point na kaya pala tayo magandang yumaman at maging successful sa buhay para mas malaki ang kapasidad natin mag-contribute. Sa tahanan man natin yan, saan man tayo nandoon, we would have the capacity to contribute. Yun po pala kaya maganda maging mayaman tayo at maging successful tayo sa buhay. Nakalulungkot lang, alam niyo po, minsan may tao nandun sa posisyon, binigyan sila ng posisyon at kapangyarihan para makapag-contribute. Hindi nangyayari. Bakit? They live for themselves. Dito sa Pilipinas, syempre kilala nyo na ang mga politiko sa atin, di ba? Instead of thinking of other people rather than themselves, they live for themselves. At alam niyo, ito masaklap dito eh. Hindi lang po nagiging, hindi lang po sapat yung guminhawa ang buhay nila. Maginhawa na eh. Tama po ba? Maginhawa na eh. Minsan yung maginhawa, hindi na ho nagiging sapat yun. Nagiging gahaman na sa pera. Kaya totoong Bible, pwedeng mahalin ng tao ang pera. Magiging gahaman na sa pera. Sobra na sa ginhawa ng buhay. Nagiging gahaman na. Pero yung posisyon na yon, sana nagbigay sa kanila ng capacity to contribute. Tama po ba? It should have given them the capacity to contribute. Kaya kapatid, kung naging boss ka, you have the capacity to contribute sa mga tauhan mo, sa kumpanya nyo. You have the capacity. Binigyan ka ng Diyos ng posisyon. God has given you a great capacity to contribute. Ako bilang pastor, binigyan ako ng Diyos ng posisyon at kapasidad to contribute. Kayo po, tayong lahat. Because we're here to contribute. Amen po ba? And live a life larger than life. Nakakalungkot. At paano ba sasabihin natin, Pastor, hindi naman po ako successful, hindi naman po ako mayaman. Pastor, paano naman ako magla-larger than life? Kung di ka man mayaman at di mo masasabing successful ka pa ngayon. Kapatid, start with your character. Simulan mo sa foundation. Importante kasi yung character natin. Diyan magsisimula na ikaw ay mabuhay higit sa iyong sarili. Start with your character. Kasi pag yan po ang nasira, kahit anong meron pa tayo, pag nasira na yung character natin, hindi na rin po tayo magiging blessing sa iba. Ano po? Start with your character. Be kind, be compassionate. And then it will begin. Doon ka magsimula. And the Lord will bless you. Naniniwala ako. Pag tama ang puso mo, kapatid, ang Panginoon, pagpapalain ka. Amen po ba? Sige po. At huwag ka rin mag-give up, kapatid. Meron ba ditong nagsawa ng tumulong sa kapwa? Pagod na ako, pastor. Ayoko nang tumulong. Puro na lang akong tumutulong. Ako na lang lagi nang lilibre. Meron ba dito nagsasawa naman libre? Eh di, sarap nga nun, ikaw nalilibre. Di ba? Sarap nun. Nandun ka sa kapasidad na ikaw ang nanglilibre. Hindi ikaw ang nililibre. Di ba ano sabi sa Bible? It is much more blessed to give than to receive.
So, you are on the better end, kapatid. Pero ikaw minsan, napapagod ka na, sumusuko ka na, ayoko na. Ako na lang lagi ang taya, ako na lang lagi hinihiraman, ako na lang lagi tumutulong. Sana maisip mo gaano ka ka-bless, kapatid. Huwag kang magsawa. Bakit? Bigyan kita ng verse. Sabi dyan, don't get tired of helping others. Huwag kang mapagod na tumulong sa iba. Kapatid, huwag kang mapagod tumulong sa iba. Bakit hindi ka dapat mapagod tumulong sa iba? Ano po sabi dyan? Because you will be rewarded. Sabi natin malakas, rewarded. You will be rewarded when the time is right. May reward ka, kapatid. Akala mo lang wala nangyayari sa pagtulong mo. Bakit? Kasi iniisip mo, yung tinulungan ko, dapat siya ang magbalik sa akin ng itinulong ko. Kung wala na siyang kakayanang balikan ka para makabawi sa'yo, huwag kang mag-alala, nakita ng Diyos yung ginawa mo. Diyos ang tutulong sa'yo. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. You will be rewarded when the time is right. Naiinip tayo eh. Wala naman nangyayari, tulong ako ng tulong. Siya nga, hindi niya tinutulungan sarili niya. Huwag kang mag-alala. Huwag ka lang magsawa, ikaw rin naman ang ibibless ng Diyos. Di ba? Ikaw rin naman ibibless ng Diyos. We should help people whenever we can. Tumulong tayo sa ating kapwa kapag may pagkakataon. Especially if they are followers of the Lord. Lalo na yung kapwa mo na Kristiyano, tulungan mo. Kung sinasabi dito, mga kapatid, na dapat ang mga Kristiyano nagtutulungan. Kung merong nagtutulungan sa simbahan yon, amen po ba? Kasi nauunawaan natin, ito ang gusto ng Panginoon, na tayo mabuhay higit sa buhay lang natin. Ano? Start with your character, don't give up, because you live larger than life when you do not think only of yourself. Live for something greater than yourself. Mabuhay ka ng higit. Ano? Something greater than yourself. Pangalawa, how to live larger than life? Una po, live beyond yourself. Pangalawa, see beyond what is seen. Makita mo yung hindi nakikita. Paano ko ba ito ipapaliwanag? It involves our faith. Ano po? It involves our faith. Sabi po dyan, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. So the things we cannot see, we can only see by faith. The reality is there. But we need that faith. Kailangan natin yung faith. Bakit po? Those who live larger than life see the greater reality. Yung mga tao na they live larger than life, they see the greater reality. They see the great things. Kahit hindi nakikita ng iba. Bigyan ko lang ng example, kahit na lang po sa physical. Yung mga nakikita nating bagay na nagawa na, ay nagawa dahil sa may mga taong naniwalang pwedeng magawa yun. They see the greater reality. Ano? They see the greater reality. And these people live larger than life. Pag nakakita ka ng mahabang bridge na nagawa nila, they see the greater reality na hindi natin nakita. Ginamit na lang natin yung bridge na yon. But these people saw the greater reality. Ang tao naniwala na makakarating sa buwan. Alam nyo, binibless ng Diyos ang naniniwala eh. Kaya kung sa una nagsisimula ka sa character, dito nagsisimula ka sa paniniwala. Naniniwala ka na may magaganda pang mangyayari sa buhay mo. Sino naniniwala doon? You see what is not seen. You see beyond what is seen. Kapatid, ano ba nakikita mo sa buhay mo araw-araw? Yung lahat ng kulang, problema. We need to see beyond what we can see. When we see beyond what we can see, we will see the greater reality. There is a greater reality. Baka sinasabi mo, hindi na ako yayaman. Ganito na lang ako. You're not seeing the greater reality. Yung imposible, pwedeng maging posible pag naniwala ka. Eh tayo nga, imposibleng makarating sa langit, pero makakarating tayo sa langit dahil naniwala tayo kay Jesus eh. We see the greater possibility. Kaya kapatid, sa buhay mo, hindi ka may stuck dyan lang. Marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo. Sino naniniwala doon? Pero kailangan maniwala ka muna kasi hindi mo yun makikita kung hindi ka maniniwala. Believing enables you to see.
Pag naniwala ka, makikita mo. Ang nakakakita yung naniniwala. Believing enables you to see. You need to believe. You need to start to believe. Sabihin sa katabi mo, maniwala ka. Maniwala ka. Believing. Believing enables you to see. You will see it. When you believe it. At alam niyo po, diba? Magsisimula tayo sa paniniwala. Those who believe see the possibilities. They see the possibilities. At alam nyo, hindi lang po natigil dito sa buhay natin sa mundo ang mga posibilidad at magagandang bagay pag naniwala tayo. Even those beyond the temporary, we will see it as we believe. At dito na po papasok yung we need to live for God. If you want a life larger than life, you need to live for God. Kailangan nating mabuhay para sa Diyos. At bakit po? Naniniwala tayo ng buhay sa mundo, temporary, pero meron pong beyond the temporary. And only those who believe, will see it. If we have a hope in Christ only in this life, kung ang buhay natin ay para lang sa mundong ito, then we deserve to be pitied more than anyone else. Kung ang buhay ay para lang sa mundong ito, tayo na ang pinakakawawang tao. Bakit po? Life on earth is temporary. We need to see beyond what's here. Amen po ba? Kaya nga po, importante yung spiritual life natin. Huwag mong pababayaan ang spiritual life mo, kapatid. Amen po ba? Because those who live larger than life knows how to invest in eternity. Those who live larger than life knows how to invest in eternity. They know the importance of eternity, the importance of their spiritual life. Yun yung importante. Kasi hindi lang para dito po yung buhay natin. Life is short, so what do? We make the most out of it. Make the most out of it. Pangalawa, live larger than life. At paano natin gagawin yan, mga kapatid? How do we live larger than life? Live beyond yourself and live and see beyond what is seen. Then you will live larger than life. Tumayo po tayong lahat. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Let's worship the Lord. Hallelujah. Once again, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Sige kapatid, itaas mo yan sa Panginoon. Awitin natin siya. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ang iyong ngalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay natin awitin. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon
Purihin ka, purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, na may bigay sa amin ng buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin kayang buhayin ang sarili namin. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas bawat araw, Panginoon. At ikaw rin ang nagbibigay ng kabuluhan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, we thank you for the life that you had given us. Lord, we pray that we would make the most out of our life. And Lord, we would be able to live larger than life. It means, Lord, sa buhay namin ito, we would be able to contribute, Lord God. Lord, makapag-ambag naman kami, Panginoon Diyos. Hindi kami nandito para lang mangarap na guminhawa ang buhay. Totoo, Panginoon, gusto namin yon. We will not gonna lie, Lord. Hindi kami magsisinungaling sa inyo. Gusto rin naman namin yun, Lord. But allow us to live beyond that, Lord God. Allow us to see beyond that, Lord God, na hindi lang yon ang maging pangarap namin sa buhay, yung guminhawa. Lord, gusto namin makapag-contribute kami. Make us rich and successful so that we would be able to bless even more, Lord God, those people who are in need. Yung mga taong nangangailangan, yung mga taong kailangang tulungan, Lord, we will be a channel of your blessing, Lord. You will give us the capacity, Lord God, to contribute even more. Pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami. Hindi ka madamot, Panginoon. Huwag mo hayaan na nandun lang kami, Panginoong Diyos. Lord, gusto naming makita yung hindi nakikita, Panginoon. Gusto naming makita yung magaganda mo pang plano sa buhay namin, Lord God. Gusto naming makita yung panahon na kami naman ang nagbibigay, Panginoon. Kami naman ang tumutulong, Lord. Hindi habang panahon, kami yung tinutulungan, O Diyos. Lord, bless us, Lord God. We pray that we would be able to have that capacity, Lord God, to contribute. Sapagkat, Lord, we want to live larger than life, Lord. At hindi namin iisipin lang yung sarili namin, Lord. Iisipin din namin yung iba. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Pagkalooban niyo po ng pagpapalang yung mga anak. At Lord, maalala namin yung tinuro mo sa amin ngayon, na kaya mo kami pinagyayaman, pinagpapala, ay dahil gusto mo, Panginoon Diyos, maging blessing kami, Panginoon, makatulong kami sa iba. At makita namin, Lord God, ang magagawa mong maganda sa buhay namin. Lord, we honor you today and we glorify you. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa buhay at mga pagpapalang wala kang sawang ibinibigay sa amin sa bawat araw. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Lord, we lift our hands to you, believing, Lord God, today, that greater things are ahead of us. Lord God, naniniwala kami na makikita namin ang magagandang bagay na hindi pa namin nakita sa aming buhay. Mararanasan namin higit ang kabutihan mo, katapatan mo, biyaya mo, pabor mo sa buhay namin. Lord, na hindi pa namin naranasan noon, Panginoon. You will bless us even more, Lord. Bless us, Lord God. And Lord, be glorified in our life as you bless us. At Panginoon, sa aming pong pagtatapos ng gawain ito, sa aming pagtaas ng kamay, maingat po naming ibinabalik at ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at pagsamba. Lalabas po kami sa lugar na to, pinagpala mo na. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Hallelujah! Happy Sunday po!